PMD, ngayon pong araw na ito, nakapag-uusapan natin ang specialization ni Dr. Jean. Siyempre, tungkol pa rin sa balat. At meron tayong isang specific na topic, yung tungkol po sa tinatawag na cystic acne. Ano ba yan, doktora? Alam mo, actually, ang tagyawat ay iba-ibang manifestations niya, no? Merong blackheads, whiteheads, meron ding papule or yung redness lang, no? May pustule na, at ang isa na dito ay yung tinatawag na cystic, no? Cystic acne. Kapag nagkaroon ka niyan, usually, ito yung nagkukos ng paglubog o ng mga malalalim na acne scars. Kaya maganda talagang pag-usapan natin yan ngayong umaga. Well, for more information tungkol pa rin po dito sa cystic acne, eto na, panoorin po natin ang report na ito. May mga kondisyon sa balat na halos pare-pareho ang itsura. Pero iba-iba ang paraan para gamutin ito. Kaya kung hindi nagpakonsulta sa eksperto, maaring lumala o hindi gumaling dahil sa maling gamot. Gaya ng nangyari sa 25-year-old na si Beatrice. Kung dati, kahit saan daw siya magpunta, paniguradong may picture daw siya sa lugar. Pero noong nakaraang taon, iba ang na-develop sa kanya. Sa halip na litrato, nagsimula raw dumami ang kanyang pimples. At first po, sobrang onti lang po talaga niya. I mean, 2 lang, 3, pero malalaki siya. Kaya pinabayaan ko lang siya kasi sabi naman nila mawawala din po yun. Iba't ibang rason ang iniisip niyang dahilan ng pagdami ng kanyang pimples. Pag-amin ni Beatrice, hindi naman daw siya ganoon ka-conscious sa kanyang balat. Pero ang pagdami ng kanyang taghiyawat talagang nakakaapekto sa kanya. Nung nag-start na yung sobrang dami na po talaga, physically may pain na po siya kasi nga malalaki siya. Tapos masakit na siya sa mukha. Kasi lahat ng tao, yun na lang yung pinupuna sa'yo. I mean, kapag nagkikita kayo, tinatanong nga, kasi ang kinis mo dati, tinatanong kung bakit anong nangyari, ganyan, bakit naging ganyan. So I woke up today and there's like 7,000 of you are very concerned and worried about what's happening with my face. Para malaman kung ano ang nararanasan niyang breakouts, nag-search muna siya sa internet at nagtanong-tanong. Pati yung mga kakilala ko na galing na din, nagka-acne na din, nagka-experience na ng acne, ayun, pinapabili nila ako ng gamot kung saan yung iti-treat nun is fungal acne. Inakala niyang siya ay may fungal acne. Naggamit po ako ng mga ointment, yung mga prescribed lang sa drugstore para sa fungal acne. Pero sa halip na gumaling, lumala ang kanyang kondisyon. Paliwanag ng ating dermatologist at host na si Dr. Jean Marquez, halos pareho ang itsura ng bumps na sanhi ng fungus at ng acne na sanhi naman ng bakterya. Kaya tulad ni Beatrice, marami ang nalilito sa pagkakaiba ng mga ito. Unang-una, ang acne is not caused by a fungus. Pwedeng nangyayari na there's a secondary fungal infection in some cases, no? Especially kung maraming pinapahid or immunocompromised ang pasyente. There's no such thing as a fungal acne. Sa kaso ni Beatrice, kahit anong pahid ang kanyang ginawa, hindi siya gumaling dahil sa maling akala. Kaya nagpatingin na siya sa dermatologist at nalaman ni Beatrice na ang kanyang nararanasan ay hindi sanhi ng fungus, kundi cystic acne pala. Ang cyst actually is when the contents of the acne becomes enveloped by a parang cover. Sa loob ng cyst na yon, makikita mo there can be an accumulation of oils there, of whiteheads, na andun sa loob ng cyst. Ang ganitong uri ng tagyawat, mas malalim ang tubo at mas masakit. Maituturing raw na severe case na ang may cystic acne. Maaari rin daw tumubo ito sa may mga edad na. Sometimes you also see cystic acne in the older population. Nasa 50s, gano'n. So, wala naman talagang age limit. But more prone dyan, of course, yung mga oily skin. Kasi even in the older population, there's hormonal changes like during menopause. So some menopause patients are prone to develop acne. May ilang mga praktikal namang paraan para maiwasan at mabawasan ang cystic acne.
Ayon kay Dr. Jean. You can wash your face, no? With only a mild facial wash, no? Huwag muna sila gumamit ng mga sobrang matatapang. Pag naghilamos ka sa iyong face ay matatanggal yung oil pero walang pakiramdam na tight yung skin mo or yung tinatawag na squeaky clean. You go for good fats, no? Like yung mga coconut oil, no? Avocado, no? Yung mga fishes, no? So these are good fats, no? This can actually decrease inflammation. Huwag nila kukut-kutin, no? So it won't leave a big scar or it won't cause more inflammation or redness or irritation. Paalala rin ni Doc Jean, the best pa rin is to consult a dermatologist, no? Kasi sa sobrang daming pwedeng ipahid, no? You should be able to put only what's good for you and what's essential and the best one for your type of skin. Matapos makapagpatingin sa espesyalista, tama na ang naging treatment na ginawa ni Beatriz. Walang masyadong oily foods, tsaka less po sa karne. Dapat lahat ng products is mild. Walang alcohol, ganun, walang fragrance. Muli na rin nanumbalik ang kanyang pagkahilig sa pagtitake ng pictures at magbahagi ng kanyang acne story. Ang video ni Beatriz tungkol dito, umabot na ng mahigit 20 million views. Check with the expert kasi hindi po natin alam kung ano na yung nangyayari sa skin natin. Sila po yung mas nakakaalam. Mas mabuti po siguro na matanggap natin yung skin natin para naman hindi tayo insecure sa skin natin. Tsaka mas maging confident. Ang skin goals, mas madali ma-achieve kung hindi susubok ng kung ano-ano. Kaya mas mabuting makinig sa mga eksperto para tama ang hakbang mo.